laging magtanong sa pagdiniyating talos. Ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ito po ang ating paglalakbay sa ating pong liturhiya at 2 linggo na lang ay matatapos na muli ang ating pong kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. Ngayon, susunod na linggo at sa susunod na linggo ay ipagdiriwang na ang Kristong Hari na siya rin namang hudyat ng pagwawakas ng kalendaryo natin at pagpasok natin sa panahon ng Adbyento. Mabilis na dadaan ang mga araw kung kaya tayo po ay pinaalalahanan na laging maging mapagbantay. Magbantay tayo dahil hindi natin alam ang araw ni ang oras. Yan po yung laging pinapaalala sa atin. No? Kaya nga sabi, hindi natin dapat katakutan ang pagdating ng wakas. Kasi yung pag sinabi pong kamatayan, ito ay patungkol sa pagtatapos. Patay na, tapos na. So, ganun din sa buhay ng tao. Mayroong wakas. Pero ang sabi sa atin lagi, ipaghanda natin o paghandaan natin ang pagtatagpo natin o pakikipagtagpo natin sa Diyos.
Nitong mga nakalipas na linggo, lagi tayong binibigyan ng talinghaga ni Kristo upang maunawaan natin ang kaharian ng Diyos. Paano ba tayo makakapasok? No, parang hindi pananakot, no, yung kanyang isinasabi, kundi para mas maintindihan natin yung magiging sitwasyon para magkaroon ng excitement. Kasi 'di ba, sabi po nung mga nakalipas na linggo, ito ay katulad sa isang tao na may anak na naghanda ng piging para sa kanyang anak na ikakasal at iniimbitahan niya ang lahat. Nung una, inimbitahan yung mga close sa kanya, malalapit sa kanya, pero tumanggi. Pero yung imbitasyon ay inopen para sa lahat. Yun yung by invitation. Kaya sabi ko, naalala nyo, ang pagpasok sa langit ay by invitation. Hindi po pwedeng dahil gusto mo lang pumasok sa langit. Iimbitahan ka. At sa pagdiriwang natin sa bawat misa, naririnig natin ang paanyaya, yung imbitasyon ng Diyos na tayo po ay makasalo doon sa hapag, doon sa kasalan sa langit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, iniimbitahan ka ng Diyos. Nga lang, hindi ko alam kung ano mga dahilan, kung bakit ayaw natin sa imbitasyon ng Diyos. Kasi nga kadalasan natatakot tayo na doon sa usapin na mamamatay tayo. Kasi yun yung proseso. Yun lang, laging ang tao takot sa imbitasyon ng Diyos. Kaya hindi ito naghahanda. Binabaliwala natin ang imbitasyon ng Diyos. Yung realidad naman, yun, yung mga pangalan na nandoon at marami pang tao ang inimbitahan na ng Diyos. Doon, nagsasaya na sila. Kung sakasakali, may mga tao pa na hindi pa matanggap na iniwan na sila ng kanilang mahal sa buhay, nandoon na sila. Nagsasaya na. Malinaw po ba? Kaya ngayon, panibagong talinghaga ang ipinapaliwanag sa atin ni Jesus. Sabi po niya, dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Suriin natin ang ating mga sarili kung makakapasok ba tayo o hindi. Ulitin ko po, iniimbitahan tayo ng Diyos. Pero ang iniimbitahan niya, kailangan mas maging matalino. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matalino ka. Kasi sabi po, mayroong 10 dalaga na lumabas para salubungin yung ikakasal. Pag sinabing yung ikakasal, ito yung Panginoon natin, si Jesus, na naghahanda ng mag-scotch tape dyan sa labas. 10 dalagang lumabas. Sabi po, yung 5, hangal. Yung 5, matalino. Yung hangal, hindi pinapasok. Kahit kumatok sila sa langit, hindi sila pinapasok. Mga hangal kasi. Yung 5, matatalino. Yun yung sumalubong doon sa ikakasal. Bakit naging hangal? Kasi sabi dito, mga hangal dahil nagdala ng ilawan pero walang baon na langis. Yung 5 matatalino, nagdala ng ilawan bukod pa doon sa mayroong extra na langis. Dahil nga nagkaroon ng delay. Sabi na antala yung ikakasal, inantok sila. Wala na, naubusan na yung ilawan o sadyang wala kasi wala nga langis. Gwapo po ba? Yung langis na itinuturo sa atin nito ay yung langis na mga ginagawa natin sa buhay. Ito yung nagpapaningas. Diba sabi ni Kristo, maalala niyo po, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Bilang ilaw,
kailangan tayong magliwanag. Kailangan nagliliwanag. Kung ilaw na walang sindi, walang ganyan, useless yan bilang ilaw. So, ang purpose ng ilaw para magbigay ng liwanag. So, nakakapagbigay liwanag ba ang ating mga ilawan? So, yung mga hangal na sinasabi na walang dalang langis, ito yung mga wala lang, matulog lang. Kasi nga, hindi masyadong pinaghandaan ang pagdating nung ikakasal. Ulitin ko, ano ang mga langis na magpapatuloy ng pag-ilaw natin, no? Ito yung mga ginagawa nating mga kabutihan. Kaya nga sabi ni Kristo nung nakalipas na linggo, di ba? Ang sabi po niya, doon sa mga Pariseyo, gawin ninyo ang kanilang itinuturo, pero wag ninyong gagawayahin ang kanilang ginagawa dahil hindi nila ginagawa ang kanilang mga itinuturo. So, sa atin ngayon, sapat ba ang ating mga ginagawa para hindi mamatay yung ating ilawan? Hindi natin po pwedeng sabihin na, Panginoon, nagsimba naman po ako o nagsisimba naman po ako paglinggo. Panginoon, nagdadasal naman po ako, nagro-rosaryo naman po ako, nagnunubina naman po ako. Iba sa inyo, nagdidibusyon pa sa Nazareno. Kung lumalakad pa paluhod, sapat na ba iyon? Ano ang ginagawa natin? Iyon yung kailangan eh. Yung ginagawa ba natin nagpapadami ng mga langis na dapat na magpanatili ng ating ilawan. Kasi mahirap yung pagdating ng araw na andyan na yung ikakasal, nandyan na yung Panginoon, doon pa lang tayo nagkukumahog. Kaya nga sabi ko, marami ang takot sa pag sinasabi natin, darating na ang Panginoon. Marami ang natatakot kasi doon pa alam nila, wala pa silang nagagawa. Tandaan niyo po, no? Huhusgahan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa at mga hindi ginawa na dapat nating ginawa. Lapit na po. Yung realidad, malapit na. Maghanda ka na. May panahon pa para makapag-ipon pa tayo ng langis na mga gawang mabubuti sa ating kapwa. Lapit na yan. Ulitin ko po, no? Hindi ito pananakot, kundi ito ay paalala na dapat tayong laging maging handa. Anumang araw, anumang oras, haharap tayo at sana makaharap tayo sa Diyos. Amen?